At ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Kasi dito mga kababayan talaga maliwanag na sobrang kurap po talaga itong ating Vice Presidente. Kasi sabi nga dito ng COA witness kanina, DepEd walang listahan kung saan ginamit ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito play natin. Sa Day 12 naman ng impeachment trial, iginiit ng tumatayong testigo ng prosekusyon na dapat properly accounted ang pinaggagastahan ng confidential funds ni VP Sara. Tama. May listahan daw kasi ng mga programa ang DepEd nang kalihim pa nito ang bise. Pero wala umanong malinaw na detalye kung saan ginamit ang pondo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live na gulat mula sa Senado. Hana, ano na ang latest sa paglilitis? Corina, ang hindi pag-liquidate o hindi pagpapaliwanag kung paano nagastos ang public funds ay maaaring maging palatandaan umano na ang isang opisyal ay ginamit ito para sa pansariling pakinabang. Ayon yan. Yun na talaga yan mga kababayan. Yan na po talaga yan. Kung walang resibo, walang ebidensya kung saan dinala ang pera, ginamit talaga yan sa sariling kapakinabangan o pang personal interest. Sa isang joint circular na nagbibigay kahulugan sa confidential funds. Sa day 12 ng impeachment trial. Oy, nandito ba si Juan Tok PH? Oy, shoutout sa iyo bro ha. Thank you guys. Pakisuportahan natin yan ha. Juan Tok PH. Lagi ko rin pinapanood yan. Isa po yan sa talagang tumatalakay na mga issue ng ating bansa lalo na pagdating sa politics. Oy, thank you sa pagsuporta sa gobyerno ha ni PBBM. Ni VP Sara, tinalakay na rin ng impeachment court ang umano'y misuse of confidential funds ng DepEd nung siya pa ang secretary. Tanggalin o bawasan ang recruitment ng mga komunistang grupo sa mga eskwelahan. Isa lang yan sa mga naging plano ng Department of Education noong kalihim pa nito si VP Sara. Lumabas sa isang physical and financial plan ng DepEd sa first 3 quarters ng 2023 na target nilang gamitin ang confidential funds para dito. Ayon yan kay State Auditor Attorney Roderick. Tsaka take note mga kababayan, kita nyo naman sa impeachment trial ni Sara Duterte kanina, maliwanag naman na may pirma po talaga niya yung mga dokumento na ipinakita ni na Atty. Lorna Capunan at saka hindi po talaga maitatanggi ni Sara Duterte yan. Yung sasabihin niya na hindi niya alam yan, may pirma siya doon. Wala siyang kawala dyan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, tama rin yung sinasabi po dito nung COA witness na kung walang resibo, walang backup evidence mga kababayan o supported documents doon po sa kanilang sinasabing pinaggastusan ng pera ng taong bayan, isa lang ibig sabihin yan. Ginamit po talaga yan sa pangsariling interest. Eric Wamiel na testigo ngayon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng mga paratang laban sa bise sa paglustay umano nito ng confidential funds. Based on this document po for the counter-insurgency program, ang expected outcome po ay to prevent any recruitment by the NPA and other communist and leftist groups towards teachers and students. Naglaan ng higit 27 Ito pa nga yung pinagmamalaki ng mga DD-shit At saka ni Robin Padilla, kung matatandaan nyo, na si Sara Duterte ang isa sa lumaban sa mga taong labas mga kababayan. Pero kung titingnan nyo, ang nakalagay dito mga kababayan, talagang nilalabanan nila yung pagre-recruit mga kababayan sa mga kabataan papunta doon sa mga taong labas. Alam kong alam nyo na kung ano yung ibig kong sabihin, pero wala silang supported documents na talagang ginamit nila yung pera para dyan. Or wala man lang silang accomplishment mga kababayan na nagsasabi na may supported documents na nagtagumpay sila dito po sa kanilang mga sinasabing pinaggastusan ng pera. 7 million worth of confidential funds ang DepEd para sa programang ito mula Enero hanggang Setyembre ng 2023. Pero sabi ni Wamiel, hindi naman nagsumite ang DepEd ng anumang listahan ng New People's Army o NPA, mga komunista, leftist groups, pati listahan ng mga guro't estudyante na tila physical target umano.
Since hindi po naka-enumerate yung kanilang specific confidential activities, hindi po naka-match yung kanilang physical target on the specific confidential activities na paggagamitan nila ng kanilang fund from confidential. Bukod sa counterinsurgency programs, pinlano rin nila ang pagpigil ng abuso sa mga paaralan sa halagang higit 30 million pesos na confidential funds sa parehong timeline. Kaya lang, Eto mga kababayan, kung nagtagumpay si Sara Duterte dyan, kasi ang laki ng perang ginamit dyan, di sana wala na tayong nababalitaan ngayon na may nangyayaring pamamaril sa loob ng paaralan, may nangyayaring pananaksak, wala na dapat tayong mababalitaan ganyan. Kung nagtagumpay itong si Sara Duterte doon sa sinasabing paglaban sa pang-aabuso sa loob ng paaralan. Kaso nga lang ang problema, kung hindi naman talaga dyan ginamit yung pera at ibinulsa yung pera, talagang walang magiging resulta na mangyayari. Baka naman sabihin ng mga DDSet, hindi na naman si Sara yung sekretary ng DepEd ang punto kasi natin dito mga kababayan, kung nagtagumpay lang sana siya nung hawak niya pa ang DepEd na mapigilan o matuldukan yung pang-aabuso sa loob ng paaralan dahil nga ginastusan ng malaking halaga yan, di sana maayos ngayon yung ating mga paaralan. Wala sana tayo nababalitaan na mga karahasan sa loob ng eskwelahan. Di po ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. walang listahan ng report of abuses at mga eskwelahan na isinumite ang DepEd. Ganito rin ang inilahad ni Wamil sa Anti-Illegal Activities Operations at Anti-Terrorism Programs ng DepEd. Wala raw specifics ang mga ito. Sinubukan ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ipadetalye kay Wamil ang mga programa pero hinarang siya ni Defense Lawyer Michael Powa. Anong ibig sabihin nito? Nakalagay dito sa second column, Your Honor, pakibasa. Your Honor Yung will second object column. to the question anong ibig sabihin because obviously this is something submitted by the DepEd and the witness is not competent enough to testify what DepEd meant. Your Honor, I was just reading it. In fact, there is no question on what is this. Then I apologize for that. I just heard anong ibig sabihin. Winidraw ko na yun, Opo, Counsel. sorry. In total, nasa higit 112 million pesos ang confidential funds na inilaan ng DepEd para sa mga aktibidad na ito mula January to September 2023. Inilantad sa trial ang pag-withdraw ng cash advances ng DepEd para sa mga plano ng ahensya. Hindi na ipaliwanag kung saan at paano nagamit ang pera. Tama. Kalaunan sa mga disbursement voucher at liquidation report ng DepEd kaugnay ng confidential funds, nakasaad na ini-allot ito sa maintenance and other operating expenses ng ahensya o MOOE. Sabi ni Wamil, bawal gamitin ang confi funds para sa MOOE at dapat ay charged ito sa regular na pondo ng ahensya. Tama! Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung ginawa po talaga ni Sara Duterte, talagang sablay po talaga yan dun sa rules mga kababayan ng COA. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba itong ang mismong sinabi nitong witness or co-witness na may discrepancies talaga sa paggasta ng pera ng taong bayan na ginawa itong opisina ng Vice Presidente at yung opisina ng DepEd mga kababayan nung panahon na si Sara pa ang sekretary ng DepEd. So ngayon tuloy pa natin. Hindi rin ito saklaw ng isang joint circular na nagtatakda ng sakop ng confidential expenses. Ang MOOE ay gastusin para sa day-to-day operations ng ahensya na nakapaloob sa budget nito. Hindi ito pwedeng paggamitan ng confidential funds. Corina, hindi sumalang sa mga tanong ng Senator Judges si Wamil ngayong araw at kailangan niyang bumalik bukas para naman doon sa continuation. Bago mag-resume yung trial ngayong hapon, meron namang inaddress na separate issue itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at meron siyang tinawag na isang troll umano na kapwa Senator Judge sa kanyang Facebook Live dahil tila inaaraw-araw na raw siya nito. Pakinggan natin yung portion ng kanyang Facebook Live ngayong hapon. Yung Senator Judge troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw pero panay marites or panay inconclusive. Ito, ibang usapin na yan. Siguro mamaya yan sa next topic na natin yan.
So ngayon mga kababayan, kung mapapakinggan nyo naman, talagang dito, mapapansin nyo, na sablay talaga mga kababayan, ito pong ginawa na paggasta ng OBP, ng DepEd nung panahon ni Sara Duterte sa pera ng taong bayan kasi wala ngang supported documents. At kung walang supported documents na pinaggamitan ng pera, isa lang ibig sabihin yan, na ibulsa ang pera ng taong bayan ng walang kaalam-alam ang mamamayang Pilipino. Yan yung pinakamasakit na part. Alam nyo kung isa kang DD-shit, magagalit ka kay Sara Duterte. Bakit? Sinira yung tiwala mo. Habang sinusuportahan mo, pinagnanakawan ka ng palihim. Yan yung masakit na katotohanan dyan. Pero dahil nga DDS ka, DD-shit ka, hindi mo maiintindihan yan dahil nga panatiko ka. Bulag ka sa katotohanan. Yun lang yun, mga kababayan. So ngayon, ayon po dito kay Atty. Lorna Capunan, scam po itong ginawa ni Sara Duterte ito. Kaya nga tinawag niya na scam ang paggamit umano ng confidential funds ni Sara Duterte. So ito, i-play po natin. Scammer kung tawagin ng isang private prosecutor si VP Sara dahil sa paglustay umano ng confidential funds ng kanyang opisina. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes live mula sa Senado. Isaiah. Pinky, naniniwala pa rin ang prosekusyon na malalakas at matitibay ang kanilang mga resibo laban kay Vice President Sara Duterte. Anila pa, Pinky, nagsisimula pa lamang raw sila, kumbaga raw sa basketball, round 1 pa lang. Ilang minuto bago magsimula ang paglilitis ngayong araw, nakausap ko si Atty. Lorna Capunan na siyang nagsisilbing presenting prosecutor para sa kanilang ikatlong testigo kaugnay sa misuse of confidential funds ni VP Sara. Dapat matuwa tayo, pero hindi tayo natutuwa kasi parang ini-scam na tayo, no? Parang scam yun, magbibigay ng mga pangalan na hindi naman pala totoo. Hanggang pagdating sa Hindi, pero totoo daw mga kababayan yung Mary Grace Piatos Dahil mayayaman daw yan sa Davao City dahil kung babalikan po natin na itong sinabi ni Bato de la Rosa, meron talaga daw Piatos mga kababayan at mayayaman daw po yan sa Davao City. Ito pa nga yung video niya noon Po, para po talaga ma-follow up namin yan. Tinuod na, Sen? Totoo. Punta ka, halika dito sa Davao. Dali kita doon sa bahay ng mga Piatos. Ang mayayaman yung Piatos dito. Maraming bahay, may mga tao ng Piatos, mga may-ari ng malalaking lupa. Punta ka dito sa likod ng, yung mga lupa dito sa likod ng City High School. Mga Piatos may-ari dito. Maraming Piatos dito. Hindi ito Piatos na yung snacks, yung kinakain tao talaga, mga tao na Piatos. Mayroon pa nga Piatos barangay doon sa may Bunawan area. Punta ka doon sa may Piatos na barangay ba, sitio o... ganyan binudol mga kababayan nitong sina Sara Duterte na mga kaalyado niya ang taong bayan. Kita nyo kahit tuling-huli na, kahit bistadong-bistado na, ipinipilit pa rin ni Bato de la Rosa noong January 31, 2025 na may Piatos talaga. May mga tao talaga na Piatos yung apelyido. Village man tawag na yan. Basta Piatos. Kasi mga lumang tao yan ng Davao, yung mga Piatos. Kaya sila yung naunang nagkakaroon ng malalaking lupa dito. Mga lumang tao pala yan ng Davao, mayayaman pala yan. Bakit kailangan pambigyan ng confidential funds na nagkakahalaga ng 70,000 pesos? Kung talagang mayaman, mga kababayan. Kaya nga dyan, sa mga pambubudol nilang yan, bistadong-bistado na po sila dyan. Sa impeachment court, tinawag ulit ni Capunan na scammer si VP Sara na inalmahan na ng depensa. Anong tawag nun? Presumption? Presumption po. Presumption ng ano? Presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike. Oh! Move to strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. Move to strike. So stricken from the record. No further questions. Ayon pa sa abogada, ang iniskam raw ay taong bayan at ang halaga ay 612.5 million pesos. Sa paglilitis ngayong araw, marami pa rin ang naungkat. Kabilang na rin... Alam nyo mga kababayan dito natin nakita kung gaano kagaling itong si Atty. Lorna Capunan. Biruin nyo mga kababayan kanina, di po ba? Para mas madaling maintindihan ng taong bayan
kapag ka may isang isang nakalagay dun sa dokumento na talagang malalim yung English, ika nga mga kababayan, at malalim yung salita, tinatagalog po niya at pinapaliwanag po niya sa mas madaling paraan. Kaya naintindihan ng taong bayan kung paano nakulimbat ang pera ng mamamayang Pilipino. At saka kung titingnan nyo, magaling din yung witness kanina mga kababayan, dahil naipaliwanag niya ng maayos yung na-identify ng COA dito po sa kampo mga kababayan ng OVP at saka po ng DepEd nung panahon ni Sara Duterte. Rito ang umunay paggamit ng confidential funds bilang MOOE. Katakataka ito para sa prosekusyon, lalo't may pondo naman talagang nakalaan para rito. Saka kung bakit maganda kanina yung impeachment trial mga kababayan, kahit numbers yung mga pinag-uusapan, kasi wala tayong nakikitang Alan Peter Cayetano na nagpapa-epal, Pia Cayetano na nagpapa-epal, Robin Padilla na nagsasalita ng kung ano-ano. Wala tayong nakikita kanina. Kaya magandang itinatakbo noong impeachment trial. 2 beses nangyari na kung saan MOOE yung isinubmit na liquidation. This is in clear violation of the provisions of the joint circular. Dahil Tama. nakalagay naman doon sa joint circular kung ano lang yung dapat pagkagastusan ng confidential fund. And MOOE is not included in that list. Simula kahapon, katakataka rin para sa kanila ang mga pangalan na nakasulat sa mga acknowledgement receipts at inamin mismo ni Kapunan na ipapasabina niya si Mary Grace Piatos. Posible ba na isa dun sa mga pangalan, kahit isa lang attorney may ipakita, ay uhilingin nating ilabas? Hindi, sasabihin ako nga si Mary Grace sa bahay namin. Tapos, Kailan natin lalabas yung sabina, attorney? Possible? hinahanap pa namin Hindi pa namin makita kung saan sana kami pumuntang Mary Grace. Hindi, wala naman doon. Papadala namin sa office of Vice President ang sabina. Pero ayon sa ilan niyang kasamahan, hindi pa ito sigurado. Even within the panel, we have different opinions po on how we will approach our witness. Up to the point nga po na even up to the day before the presentation of the witness, we might actually change our mind as a group as we talk about as a team. So, yun po. Pinky, Diba? Kita niyo yun mga kababayan. Susubukan pa sanang ipasabina si Mary Grace Piatos. Kaso nga lang ang problema, wala talaga Mary Grace Piatos. Kasi nga mga kababayan, yung sinabi ni Bato de la Rosa na may Mary Grace Piatos o may mga Piatos sa Davao City, wala pong katotohanan yan. Kasi nga, yung Mary Grace Piatos na nakalagay dun sa acknowledgement receipt mga kababayan, katang isip lamang po ng Vice Presidente siguro yon. Nakilala nga rin ng prosekusyon ang kanilang bagong House Trial Junior spokesperson na si Attorney Hezekiah Joshua Garcia Montalana. At iginiit nga rin na Pinky maliban dyan ang prosekusyon na hanggang sa ngayon raw ay hindi pa rin nabubutasan ng depensa ang kanilang mga testigo. Maliban dyan, Pinky, pinaliwanag din ng prosekusyon yung kaugnay nga sa 11 days na paggamit ni VP Sara ng kanyang confidential funds. Ayon sa kanila, hindi naman nila kinuwestiyon yung kung gaano katagal na ubos itong pera. Ang pinakamahalagang tanong daw para sa prosekusyon, Pinky, ay kung na-justify ba, na-liquidate ba o nagamit ba ng tama itong 612.5 million pesos na kabuuan ng confidential funds na naibigay kay VP Sara. Pinky. Maraming salamat, Isaiah Merafuentes. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Ayan. Diba, kita nyo mga kababayan, ayon po kay Atty. Lorna Kapunan, scam, budol, yung ginawa ni Sara Duterte na paglustay ng pera ng taong bayan para sa pangsariling interes. At sinong na-scam dito at nabudol? Ang mamamayang Pilipino, lalo na yung mga didiset. Kaya kung ikaw ay isang didiset, ngayon pa lang mag-isip ka na. Bakit? Dahil kahit sinusuportahan mo si Sara Duterte, palihim kang ninanakawan nang wala kang kalam-alam. Susuporta ka pa ba? O di ba mga kababayan? Kaya nga kung ikaw ay isang didiset, ngayon pa lang imulat mo na ang mata mo. Gumising ka na. Kung may kumakalog na tornilyo dyan o kulang ng tornilyo sa utak mo, bumili ka at lagyan mo. Para magkalaman yan. Ano ba mga kababayan? So ngayon, ayan, maliwanag kanina dun sa day 12 ng impeachment trial ni Sara Duterte na saksihan natin. At marami tayong nalaman patungkol po sa maling paggamit ng pera ng taong bayan. So kayo,
Mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po ha kung ano po ang opinion, komento po ninyo. Hingil po sa usapin na yan.